Ang tunay na pagmamahal ay hindi tumitingin sa pisikal na kaanyuan, kayamanan o katayuan, kung hindi sa kabutihan ng puso at kagandahang asal. Isang mapagpalang araw sa inyo, pati na rin sa mga nakikinig. Isa lamang po ako sa masugid ninyong tagapakinig sa inyong YouTube channel. Ako po si Lolita at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming magkakaibigan nung magtungo kami sa isang liblib na probinsya upang makilala ng personal ang aking kapenpal pati na rin ang kanyang kapamilya na nakapagdulot sa amin ng labis na kapahamakan. Noong mga panahong yun ay nagtatrabaho ako sa syudad sa isang opisina bilang isang clerk. Parati na lang akong niloloko ng mga guwapo kong nagiging kasintahan. Ang huli kong nakarelasyon ay si Raul. Napirahan lamang ako at matagal na palang merong nobya na sexy at maganda kaysa sa akin. Napakasakit sa damdamin ng mga sunod-sunod na nangyari sa akin sa pakikipagrelasyon. Napagtanto ko na baka kaya lang ako napagtitiisan ng mga nagiging nobyo ko sapagkat meron akong pera at iyon lamang ang habol nila sa akin. Hindi nila tinitignan ang kabutihang puso ng isang babae kung hindi ang kagandahan ng pisikal nitong kabuuan. Sa totoo lang, Mr. Narrator, ay hindi po ako kagandahan. Ako lamang ang morena sa aming magkakapatid at saka medyo pango. Iba ang itsura ko sa aming magkakapatid. Paliwanag sa akin ng tatay ko na kahawig ko ang namayapa kong lolo at hindi ko namana ang pagiging mistisa at matangos ang ilong ng lola ko na may lahing Kastila. Inireto ako ng mga katrabaho ko sa mga kilala nila na nakakadate ko pero palagi na lang hindi nasusundan ng pangalawang pagkakataon ang aming pagkikita. Posibleng ang rason ay ang aking itsura at wala silang interes na makilala ko. Dumating sa punto na sumuko na ako sa pag-asang merong lalaking tunay na magmamahal sa akin. Marahil ay tatanda na akong dalaga. Sa kabila ng aking pagkabigo ay meron akong katrabaho na matagal na akong binibiro at para bang may natatanging pagkilala sa akin. Siya si Benedict, kaso ay wala naman akong gusto sa kanya. Naiinis lang ako sa pag-uugali niya. Mahilig kasing magbiro at hindi malaman kung seryoso siya sa mga sinasabi niya sa akin, kaya hindi ko man lang siya magawang hangaan. Sumapit ang ilang buwan at meron kaming bagong katrabaho sa opisina. Maganda siyang babae at mukhang sopistikada. Halatang maraming kabinataan naming katrabaho ang humahanga at nagkakagusto sa kanya. Cecil ang kanyang pangalan. Hindi talaga siya nagmula sa syudad. Buwat siya sa isang probinsya na tinatawag na Auriada. Sa tulong ng mga kaibigan ng kanyang ina sa syudad ay nakapag-aral siya ng kolehiyo at nakarating sa syudad para makapagtrabaho. Mabait siya at palakaibigan, kaya naman madali naman siyang nakapalagayang loob. Naging malapit ako sa kanya at hindi nagtagal nalaman niya ang malungkot na buhay na pag-ibig ko. Medyo naawa siya sa kalagayan ko, kaya naman nagpadala siya ng telegrama sa kanyang mga kamag-anak sa probinsya at humingi siya ng tulong upang ireto ako sa kapamilya niyang mga binata. Noong una ay nahihiya ako at nanliliit sa aking sarili nang hikayatin niya akong makipagpenpal sa kanyang pinsang binata na si Renante. Matagal na din pala itong walang nobya. Ang huli nitong nakarelasyon ay pinagpalit siya sa isang mayamang hasyendero, kaya naman nasaktan siya ng husto at nag-focus na lang sa pagtatrabaho. Naisip ko na halos parehas ang aming kapalaran, kaya sinubukan ko na makipagkaibigan sa kanya at makipagkilala sa pamamagitan ng pagsulat ng liham. Naging tulay si Cecil para magkaroon kami ng komunikasyon ni Renante. Sa bawat linggo, nagpapalitan kami ng telegrama. Medyo nag-aalangan pa ako noong magpadala siya sa akin ng larawan at nakita ko na may taglay siyang kagwapuhan at pagiging mistiso. Natakot ako na kung magpapadala ako ng larawan sa kanya ay baka iwasan niya ako at putulin ang aming komunikasyon. Pinalakas naman ni Cecil ang loob ko at sinabing hindi tumitingin sa panlabas na anyo ang kanyang pinsana. Wala na rin akong nagawa
kung hindi magpadala ng litrato. Tama nga si Cecil. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan ni Renante at hindi nagtagal ay nahulog ang loob ko sa kanya. Lumalim ng lumalim ang aming pagkakaibigan hanggang sa umabot sa punto na sinagot ko na siya at naging magkasintahan kami sa mga ipinapadala naming telegrama sa isa't isa. Nabanggit ko na rin sa aking mga magulang at kapatid ang tungkol kay Renante. Mukha naman silang boto dito, kaso ay nakiusap sila na kung pwede ay papuntahin ko si Renante sa syudad upang mas makilala nila ng personal. Pinag-usapan namin iyong mabuti, pero nakiusap sa akin si Renante na hindi siya kaagad makakapunta sa syudad sapagkat nagkaroon ng karamdaman ang kanyang ina. Bilang panganay ay kailangan niya itong alagaan. Humiling din ang kanyang ina na kung pwede akong pumunta sa probinsya upang makilala nila ako at makilatis bilang nobya niya. Kinakabahan ako pero may halong kasabikan. Nagrepresenta si Cecil na samahan ako, pati ng 3 pa naming katrabaho na sina Danilo, Patricia at ang kasintahan nitong si Brandon. Maglilive at magbabakasyon kami sa probinsya ng Aurieda ng mga ilang araw upang makilala ang pamilya ni Renante. Nagalak naman ang pakikipagtrabaho ko sapagkat kakaibang pakikipagsapalaran ang pagbabakasyon sa probinsya at mukhang makakahinga kami sa nakakapagod naming trabaho sa opisina. Kaya naman nagpaalam na kami kaagad sa aming boss. Pinayagan niya kami pero 5 araw lamang ang ibinigay niyang bakasyon sa amin. Hindi kami pwedeng lumagpas ng 1 linggong bakasyon sapagkat maraming mga nakaabang na gawain sa opisina. Nagpasalamat kami at matapos ng trabaho ay kaagad na kaming naggayak. Sa sumunod na araw ay nagkita-kita kami sa may pier. Sumakay kami sa barko na inabot ng 6 na oras. Nagmistula kami mga turista sa aming mga porma. Nang makadaong ang barko, ay sumakay kami kaagad sa jeep papasok sa mismong probinsya. Ang probinsya ng Aurieda ay napupuno ng mga bulubuntukin at mga talampas. Malayo pala ang barangay na kinaroroonan ni Renante. Halos ilang kilometro ang distansya nito sa mismong bayan. Magdadapit hapon na noong makarating ang jeep sa barangay Elena. Maraming punong kahoy sa paligid. Punong-puno ng uwak sa kalangitan at halos dumidilim na sa paligid. May nagtataasang talahiban at amor seko, pati mga ligaw na halaman. Bumaba kami sa bukana ng barangay at huminto ang jeep. Naisip ko na medyo liblib ang naturang lugar, malayong-malayo sa kabiasnan. May kakaibang takot ang bumalot sa katawan ko pero pinilit kong iwaglit ang ganoong pakiramdam. Sapagkat gusto kong makita ng personal si Renante, gayon din ang kanyang pamilya. Habang naglalakad kami, ay naririnig namin sa di kalayuan ang mga huni at pagaspas ng mga ibon. Kaya hindi namin maiwasang magbiruan, lalo na ang mga pilyong katrabaho kong lalaki. Siniway namin sila sapagkat medyo nakakairita ang mga boses nila at talagang nang aasar pa sila ng mga oras na yon. Maya-maya ay nakarating kami sa may isang bahay na yari sa kahoy at halos wala itong kalapit ng mga kabahayan pero napupuno ng mga nagtataasang punong kahoy ang paligid. Ngumiti si Cecil at nabanggit niya sa amin na nakarating na kami sa aming destinasyon. Doon pala nakatira si Renante at ang kanyang pamilya. Napakunot ang noo ni Brandon. Tinanong niya si Cecil kung bakit sa liblib na lugar nakatira ang pamilya ni Renante. At kung meron pa ang mga itong ibang bahay maliban doon sapagkat may kalayuan ang lokasyon nito sa bayan at wala pang mga kapitbahay. Positibo namang tumugon si Cecil at pinakalma niya si Brandon. Sinabi niya na huwag itong mag-alala sapagkat wala namang mangyayaring masama sa amin sa lugar na iyon. Kung tutuusin ay tahimik at makakapagpahinga kami ng maayos dahil malayo sa maingay at magulong buhay sa bayan. Sa pagkakataong iyon ay pumanatag naman ang loob namin. Naglakad kami patungo sa may pinto at kumatok si Cecil pagkatapos ay nagsalita siya at nagpakilala. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas ang pinto
at may lumitaw na isang magandang ginang na nakasuot ng blusa. Yumakap ng mahigpit si Cecil at bumati dito at saka kami ipinakilala sa ina ni Renante. Isa-isa kami nagpakilala at nagmano. Halos mapatulala ako sa kagandahan ni Ginang Loretta. Makaluma ang kanyang kariktan, nakawangis ng mga artista noong sinaunang panahon na. Medyo nahihiya pa ako at nag-aalangan na magpakilala bilang nobya ni Renante. Pero kinalaunan ay lumakas na rin ang loob ko sapagkat natanggap ako at nagalak sa akin si Ginang Loretta sa kabila ng aking itsura. Humanga ako sapagkat hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan ng isang babae. Magiliw niya kami pinatuloy sa loob ng bahay. Bagamat maliit, ay masasabi kong maaliwalas, presko at malinis. Isang simple at tipikal na bahay sa probinsya na walang masyadong maraming kasangkapan. Pinaupo kami ni Ginang Loretta sa mahabang kahoy na upuan at pagkatapos ay tinawag niya si Renante, gayon din ang kanyang asawa. Lumabas mula sa gawing kusina ang isang makisig na Ginoo na may bahid ng mapulang mantsa sa damit nito. Samantalang mayroong simpatikong mistisong lalaking lumabas naman sa isang silid. Doon na nagsimulang magrigodon ang puso ko pagkakita ko sa lalaki. Matangkad siya at kung iisipin ay hindi siya mukhang mahirap sapagkat maputi ang kutis niya, matangos ang ilong at mapupula ang labi. Nagpakilala ang Ginoo bilang si Ginoong Guadencio na asawa ni Ginang Loretta. Humingi siya ng pasensya sa amin kung medyo marungis ang kanyang kasuotan sapagkat meron siyang pinatay na usa bilang panghapunan. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit sa akin si Renante at formal na nagpakilala. Parang sasabog na ako sa sobrang kaba, lalo pa noong halikan niya ang aking mga kamay. Bumakas ang matatamis na ngiti sa kanyang mga labi na lalong nagpakilig sa akin. Magalang naman akong nagpakilala sa kanyang ama at pagkatapos nun ay pinakilala ko ang aking mga katrabaho at kaibigan. Medyo nahihiya pa ako ng mga sandaling yon sapagkat hindi ako nasanay na personal na pumunta at magbakasyon ng matagal sa mismo na bahay ng pamilya ng aking mga nagiging kasintahan. Pero masaya ko at natanggap nila ako na hindi sinusukat ang aking pagkatao at itsura. Nagkwentuhan muna kami ni Renante pero hindi nagtagal ay sinamahan niya kami sa aming magiging silid tulugan. Inakala ko na maliit lamang ang kanilang bahay pero nakita ko na meron pang bakanting 2 silid para sa mga bisita. Magkakabukod ang mga silid tulugan namin. Magkasama kami ni Cecil at Patricia. Samantalang nasa kabilang silid naman sina Brandon at Danilo. Naitanong ko kay Cecil kung madalas na mayroong mga bisita sa bahay ni Renante kaya meron silang nakabukod ng mga silid tulugan. Paliwanag ni Cecil na malaki ang kanilang angkan at may mga pagkakataong bumibisita ang mga ito sa bahay ng pamilya ni Renante kaya nagpagawa sila ng 2 bakanting silid tulugan. Isinaayos na namin ang mga bagahe at kagamitan namin sa kwarto bago pa kami tawagin ng mga magulang ni Renante para sa hapunan. Lumipas ang ilang sandali ay tinawag na nga kami at paglabas namin ay masarap na nilagang usa ang aming hapunan. Umuusok pa iyon at nalanghap namin ang malinamnam na amoy nito. Magkatabi kami sa upuan ni Renante at kitang-kita namin mas kinilig pa ang mga katrabaho ko kaysa sa aming dalawa. Maalaga si Renante. Siya pa ang sumasandok ng kanin at ulam para sa akin. Hiyang-hiya na ako sapagkat napapansin kami ng kanyang mga magulang. Pero pansin ko namang botong-boto sila para sa amin at nakangiti pa sila habang pinagmamasdan kami. Nagkwentuhan pa kami at natanong pa ako ng mga magulang ni Renante ukol sa aking pamilya. Ang totoo ay mabuting may bahay ang aking ina. Nagtitinda siya sa maliit na sari-sari store sa aming lugar. Samantalang ang tatay ko ay negosyante. Hindi na ako nakakauwi sa amin simula nang magkaroon ako ng trabaho sa syudad, kaya nagpapadala na lang ako ng pera para sa kanila. Samantala, ang ama naman ni Renante ay mangangaso at may bahay naman ang kanyang ina. Nagsasaka at nangangaso din si Renante. Bagay na talagang pinagkaiba naming dalawa pero wala namang problema sa akin iyon.
Ang mahalaga ay nagmamahalang kaming dalawa at may respeto kami sa aming mga trabaho. Matagal pa kami na naghahalakhakan at nagkwentuhan. Nabusog kami ng husto sa mga inihandang hapunan. Pero bago pa kami matapos sa pagkain ay inalok kami ni Renante na kung gusto naming mamasyal sa kinabukasan. Merong malapit na talon doon na pwede naming pagliguan at paglanguyan. Malinis at malamig ang tubig. Bagay na nagpasabik sa aming mga katrabaho sapagkat matagal-tagal na rin kaming hindi nakakapag-picnic at nakakapaglangoy. Kaya naman nagplano kami ng oras ng pagpunta roon. Sumapit ang hating gabi na alimpungatan ako sa kama nang makarinig ako ng mga pagkalampag sa labas ng aming silida. Bumangon ako at may narinig pa akong mga yapak ng paa na huminto mismo sa aming pinto. Inalog-alog ko pa si Patricia subalit hindi siya nagigising. Pansin ko rin na wala sa tabi niya si Cecilia. Maya-maya ay meron akong narinig na kung sinong humihinga ng malalim sa labas ng pinto. Kinakabahan ako at hindi malaman kung sino man ang gumagawa noon. Kinapa ko ang maliit na lamesa at may nadampot ako kahon ng posporo. Kumuha ako ng posporo at ikiniskis pagkatapos na lumitaw ang liwanag ay sinindihan ko ang ilawang gasera. At noong magliwanag ang silid ay saka ko maingat na lumabas sa pinto. Binuksan ko ang pinto at walang katao-tao sa labas. Lumingalinga ako pero napakatahimik ng buong paligid. Guni-guni ko lang lamang siguro. Kaya sinarado ko na lamang muli ang pinto at pinatay ang ilaw ng gasera. Saka ko bumalik sa kama. Matagal bago ako nakatulog. Hindi ko na rin naramdaman kung anong oras bumalik si Silida itong si Cecilia. Kinaumagahan, nag-almusal kami at kakaibang karni na naman ang tumambad sa amin. Paliwanag ni Ginang Loretta ay karni daw iyon ng kambing na nahuli sa gubat ni Ginoong Guadencio. Masarap at malambot naman kaya hindi kami nahirapan sa pagkain. Nakita ko si Cecil na mukhang puyat na puyat kaya tinanong ko siya kung saan siya nanggaling sa nagdaang gabi at kung bakit bigla siyang nawala sa kama. Nagulat pa siya sa tanong ko pero tumugon siya na nagtungo siya sa palikuran sapagkat tinawag siya ng kalikasan. Natagalan lamang siya sa pagbalik at namamahin naman siya. Hindi na ako nangulit at nag-focus na lang ako sa aming planong pagpunta sa talon. Napagkasunduan namin na pagkatapos naming mag-almusal ay maggagayak na kami ng mga dala bago pumunta sa talon at hindi kami papaabot ng tanghali. Kaya naman hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Matapos namin makapagpalit ng mga damit at makapaghanda ng mga dadalhin ay nagpaalam na muna kami sa magulang ni Renante. Malugod naman nila kaming inihatid sa labas ng bahay at naglakad na kami patungo sa may talona. Mahigit 1 oras din ang nilakad namin paitaas sa bundok upang makarating sa talona. Uminom kami ng tubig upang mapawi ang pagod at uhaw namin. Pagkarating namin ay talagang napamulagat kami sa malamig at malakas na agos ng malakristal na tubig. Nag-umpisa kaming maligo at tumalon sa mataas na bahagi pabulusok sa katubigan. Masayang masaya ako na kasama ko si Renante at sinisiguro niya na ligtas ako sa lahat ng pagkakataon. Naramdaman ko na talagang busilak ang hangarin niya sa akin. Napag-usapan na rin naming dalawa ang planong pagpunta namin sa pamilya ko upang formal niyang makilala ang mga to. Meron sana siyang gustong ipagtapat sa akin kaso naudlot ang lahat noong mapako ang atensyon namin kay Danilo na nahuli naming malalagkit ang tingin kay Cecilia. Noon pa man sa opisina ay halata na namin magkakaibigan na matagal nang may lihim na pagtingin si Danilo kay Cecilia. Kaso ay hindi niya iyon maamin sapagkat torpe siya at pinangungunahan ng takot. Bukod pa sa mga napansin namin ay balisa si Danilo na tila mayroong malalim na iniisip. Kinausap namin siya at nabanggit niya na meron palang malubhang karamdaman ang kanyang ina at dinala sa ospital ng kanyang ama at panganay na kapatid bago pa kami planong magpunta sa probinsya ng Aurieda. Nakiusap ito kay Cecil na baka may alam itong malapit na lugar na pwede siyang makitawag sa telepono upang malaman ang kalagayan ng ina. Nabanggit ni Cecil na mayroong tindahan sa bayan na ilang kilometro ang layo at doon mismo may telepono.
Nagkusa siya na samahan si Danilo at hindi niya kami pinasunod upang mapakinabangan namin ang aming bakasyon. Kaya naman naiwan kami sa talon ni Baron, Patricia at Renante. Mukha namang nakabisado ni Cecil ang daan matapos siyang bigyan ng panuto ni Renante kung paano makakabalik sa bahay. Hindi rin naman nagtagal ay umalis na rin kami sa talon sa labis na pag-aalala kay Danilo. Pagbalik namin sa bahay ay wala pa rin silang dalawa. Halos hapon na noong makarating si Cecil at ang kinagulat namin ay hindi niya kasama si Danilo. Pero may bit-bit na isang malaking supot ng karne si Cecil na binili niya buhat sa bayan. Base sa mga sinabi niya sa amin, nagdesisyong umalis si Danilo at igayak ang kanyang mga gamit bago sila magtungo ni Cecil sa may bayan upang kontakin ang pamilya nito. Pinasabi pa ni Danilo na humingi siya ng paumanhin at hindi siya kaagad nakapagpaalam sa amin. Bagay na lubos namin ikinalungkot kaya noong sumapit ang gabi ay medyo nangulila kami pero ipinaghanda naman kami ng masarap na lugaw ni Ginang Loretta. Bukod sa lugaw ay meron pa siyang adobong karning niluto. Maraming pagkain kaya nagtaka kami kung meron siyang inaasahang bisita. Nabanggit nilang mag-asawa na kabilugan noon ng buwan at naalala nila na bibisita ang ilan nilang mga kamag-anak kaya naghanda sila ng maraming pagkain. Medyo nag-alangan kami at baka hindi sila magkasya sa loob ng bahay. Ngumiti naman sa amin ang mag-asawa at sinabing wala kaming dapat na ipag-alala sapagkat malawak ang sala at pwede doong maglagay ng banig na tulugan para sa mga bisita. Nagsalo-salo kami sa lugaw pero hindi nagtagal at nagpaalam sa amin ang mag-asawa kasama si Cecil para salubungin sa may labasan ang kanilang kamag-anak. Si Renante na daw muna ang bahala sa amin. Pagkatapos nilang makalabas ng bahay ay nabulunan si Brandon sa pagkain ng lugaw. Mabilis siyang nagtungo sa may lababo at inilabas mula sa kanyang bibig ang isang bagay na nakapagdulot sa kanya ng kilabot. Napasigaw siya at ipinakita na mayroong mata ng tao na kawangis ng mga mata ni Danilo. Maya-maya ay mayroong iniluwa si Patricia na piraso ng tenga. Napasigaw ako nang maisip ko na may halong bahagi ng katawan ng tao ang laman ng lugaw. Namumutla si Brandon sa sobrang takot. Tumakbo siya sa loob ng silid at narinig namin kumalabog sa loob nun. Pagkatapos ay mabilis siyang lumabas, bitbit ang isang malaking bag na puno ng damit ni Danilo. Lumapit siya kay Renante at pinaulanan ito ng suntok sa muka. Galit na sumisigaw si Brandon at tinanong si Renante kung anong ibig sabihin nun. Inawat namin si Brandon at nang kumalma siya ay saka ipinaliwanag ni Renante lahat ng mga nangyari. Ang totoo ay nabibilang sila ni Cecil sa pamilya ng mga aswang. At posibleng pinatay ni Cecil si Danilo bago pa makarating sa bayan. Yung lugaw na kinain namin ay mula sa dalang karne ni Cecil ay maaaring karne iyon ni Danilo. Maaaring naiwan ni Danilo lahat ng kanyang mga kagamitan sa bahay. Tumingin si Renante sa akin at humingi siya ng tawad sa kanyang nagawang panluloko sa akin. Hindi niya kaagad ipinaalam na nabibilang sila sa mga angkan ng aswang. At ang masaklap pa ay balak pa kaming patayin ng kanyang buong pamilya noong gabing yun. Napaluha ako sa sobrang inis at pagkadismaya kay Renante. Parang hinihiwa ang puso ko sa lahat ng mga revelasyon niya sa akin. Pero bigla kami nagulat nang kamuntik nang bumagsak sa sahig si Patricia at nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Pinaupo namin siya sa upuan at pinagpahinga. Kaso ay kinausap kami ni Renante ng masinsinan. Sinabi niya na anumang oras ay pwedeng dumating ang kanyang pamilya at hindi na kami makakatakas sa kanilang bahay. Kinakailangan namin makaalis bago pa dumating at makabalik ang mga yon. Siguradong katapusan ng aming mga buhay kapag naabutan pa nila kami sa loob ng bahay. Ayaw pa sana naming maniwala sa mga sinasabi ni Renante. Nagawa pa nilang magtalo ni Brandon ukol sa pagtitiwala bago kami napapayag na matulungan kaming makatakas sa loob ng bahay. Kita ko naman na nagsisisi si Renante at totoong balak niya kaming makatakas at makaligtas sa kanyang pamilya.
Kaya naman dinala namin ang aming mga sisidlan at inalalayan si Patricia. Pagkalabas namin ng bahay ay meron kaming narinig na mga kaluskos sa paligid. Naalarma kami lalo pat sinabi ni Renante na magmadali na kami sa paglalakad sapagkat nararamdaman niyang nasa malapit na ang kanyang angkan. Nagmamadali kami maglakad at sinuong namin ang kasukalan ng kakahuyan. Sa tulong ng kabilugan ng buwan ay nakita namin ang daan. Kung saan-saan kami lumiko hanggang sa may maulinagan kami mga pumapagaspas sa gawing kaitaasan at pakiramdam namin ay hindi iyon basta pangkaraniwang ibon sapagkat kakaiba ang huni nito. Sinigawan kami ni Renante na huwag titigil sa paglalakad, subalit may biglang dumaluhong sa harapan ni Brandon. Napahinto kami at napatras dahil sa sobrang gulat. Hinawakan ako mabuti ni Renante, pati si Patricia, at tinulak niya kami papalayo. Balak sana niyang balikan si Brandon subalit nakita niya na ang 3 bulto ng kalalakihan na nakapalibot dito. Lumingon ang mga ito at ganun na lang ang takot namin na namutawi sa aking kalooban. Nagbabaga ang kanilang mga mata, matutulis ang mga pangila at nangingintab sa langis ang buong katawan. Umangil sila habang nakatingin kay Renante. Nagwala si Patricia at napapasigaw. Nanlalaban siya sa akin at gusto niyang lumapit kay Brandon ngunit pinigilan siya ni Renante. Pinagtulungang kalmutin at pagkakagatin ng 3 aswang si Brandon. Sumisigaw ito sa sobrang sakit at bighati. Parang dinudurog ng pinong-pino ang mga puso namin habang pinagmamasdan kung papaanong pagluray-lurayan ng mga kamag-anak ni Renante si Brandon. Hindi na namin matagalan ang tagpong yun. Inutusan na kami ni Renante na magpatuloy na sa paglalakad hanggang sa makalabas kami sa kakahuyan. Wala na kami nagawa kung hindi sumunod sa kanya kahit pinanghihinaan na kami ng loob. Tumakbo kami papalayo sa mga aswang. Hinawakan ni Renante ang aking mga kamay at sinigurado niyang hindi ako basta makakabitaw sa kanya. Sa kabila ng lahat ay may natitira pa rin akong tiwala at pagmamahal para sa kanya. Kaso ay hindi ko matiyak kung hanggang saan magtatagal ang natitira namin lakas bago kami makaalis sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang sandali ay mayroong 3 bultong humarang sa amin. Huminto kami sa pagtatakbo. Napasigaw at nagulat kami nang matagpuan ang aming mga sarili na nakaharap sa mga magulang ni Renante. Pati na rin kay Cecil sa anyo ng pagiging aswang. Galit na galit silang umaangil na para bang gustong isumpa si Renante sa pagtulong niya sa amin. Tinanong ni Cecil si Renante kung mas pipiliin niya kaming iligtas kaysa sa pagsunod sa kanyang pamilya. Tumugon si Renante at sinabing malaki ang pagmamahal niya sa akin. Kaya ayaw niyang mapahamak ako, pati na rin si Patricia, at gagawin niya ang lahat upang makaligtas kami sa kamay ng kanyang angkan. Doon sumiklab ang galit ng mga magulang niya. Binulyawan siya ni Ginoong Guadencio at sinabing walang utang na loob. Isa daw siyang kahihiyan sa pamilya. Kung ayaw daw niya akong patayin, ay gawin na lang niya akong katulad nila sa pamamagitan ng pagkain kay Patricia. Napailing ako at paulit-ulit akong tumanggi. Ganoon na lang ang pakiusap ko kay Renante na huwag niyang gawin sa amin dalawa iyon ni Patricia. Humihikbi na ako habang nagmamakaawa sa kanya. Hinarap niya ang kanyang pamilya at sinabing hindi siya makakapayag na maging katulad nila ako. Bumangis ang mga mata at anyo ni Renante. Bumitaw siya sa pagkakahawak sa akin. Doon ko nakita ang kanyang pagbabagong anyo bilang aswang. Tinubuan siya ng mabalahibong katawan. Nagbabaga at namumula ang mga mata. Tumulis ang mga pangil at kuko niya. Kumapal ang mga buwaghag na buhok. Tumingi mabuti sa akin si Renante at sinabing tumakbo na kaming dalawa ni Patricia at iligtas ang aming mga sarili. Lalapitan pa sana kami ni Cecil pero hinarangan siya ni Renante. Sinabi nito na dadaan muna si Cecil sa kanyang bangkay bago pa kami masaktan. Wala na siyang pakialam kung kalabanin niya ang kanyang pamilya. Basta masigurado niyang makakaligtas kami at makakauwi ng buhay. Sumulyap sa akin si Renante at kita ko ang lungkot sa kanyang namumulang mga mata. Nabanggit niya na walang nagbago sa kanyang damdamin para sa akin at minahal niya ako
dahil sa aking kabutihan at hindi sa pisikal na kaanyuan. Hindi man kami magkatuluyan hanggang sa dulo, ay palagi ko daw tatandaan na minsan ay mayroong isang aswang na nagmahal ng totoo sa akin at ibinuwisang buhay para mailigtas ako sa kamatayan. Tumangis ako at niyakap ko siya bago ako tuluyang nagpaalam sa kanya, bago ko binitawan ng mga katagang mahal na mahal ko siya. Pagkatapos nun ay niyaya na ako ni Patricia na umalis sa lugar na iyon bago pa kami malapitan ng pamilya ni Renante. Labag man sa kalooban ko na hayaan at iwanan mapahamak ang nobyo ko sa kamay ng kanyang pamilya, ay wala kong ibang nagawa kung hindi iprioridad ang aming buhay na magkaibigan. Tumakbo na kami palayo sa kanilang direksyon, bitbit ang aming mga dalang gamit. Habang lumalayo kami ay naririnig ko ang mga mababangis na pag-angil, gayon din ang mga kalabog. Hindi nagtagal ay napahagulgul ako sa pag-iyak nang may naulinagan akong malalakas at mahahabang pag-angil na para bang nasasaktan. Parang pinupunit ang dibdib ko. Hindi ko mapigilang ilabas lahat ng sakit na nararamdaman ko. Mawawala na ang lalaking totoong nagmahal sa akin at ibinigay ang puso niya ng buong buo. Nakatitiyak ako na tinig iyon ni Renante at siguradong natalo siya sa pakikipaglaban sa kanyang pamilya. Matapos ang pag-angil na iyon ay napalitan ng mahabang katahimikan. Nang mawala na ang napakaraming punong kahoy at meron na kaming naaaninag na kabahayan sa di kalayuan. Kahit nanlalambot na ang mga tuhod namin at talagang nangihina na ang aming katawan sa labis na pagod, ay nagpilit pa rin kaming maglakad hanggang sa may makasalubong kaming dalawang matandang babae at lalaki. Humingi kami ng tulong at pinaliwanag namin na buhat kami sa liblib na barangay kung saan hinahabol kami ng mga aswang. Nahabag sa amin ang dalawa na matanda, kaya inalalayan nila kami at isinama sa kanilang bahay upang makapagpahinga sa magdamag. Nalaman namin na albularyo pala ang matandang lalaki na nagngangalang Lolo Nicanor at ang kanyang asawa ay si Lola Melissa. Naramdaman ni Lolo Nicanor na mukhang nayanggaw kami ng mga aswang. Kaya naman bago kami makapagpahinga ay meron muna siyang pinainom na likido sa amin at pagkatapos ng ilang minuto ay sumuka kami at nilabas lahat ng malalapot na maiitim na likido. Nangihina kaming dalawa pero matapos naming mailabas lahat mula sa aming sikmura ay gumaan ang aming pakiramdam. May ipinahid na lana si Lolo Nicanor sa aming mga noo at dahil doon ay kumalma ang sikmura at katawan namin. Nakatulog kaming dalawa ni Patricia at hindi na namin naramdaman ang oras na lumipas. Kinaumagahan nagising na lang kami ni Patricia na nakahiga kami sa kawayang kama na may banig. Bumangon kaming dalawa at sumalubong sa amin na bumati sina Lolo Nicanor at Lola Melissa. Pinaghanda nila kami ng mainit na kape at tinapay. Pagkatapos ay kinuwento nila sa amin na binakuran na nila ang aming mga katawan upang maprotektahan kami laban sa mga aswang. Nagpasalamat kami ni Patricia at ipinagtapat namin sa kanila ang buong katotohanan ng pagkakapunta namin sa probinsya ng Aurieda. Sa pagkakataong iyon ay nasorpresa ang mag-asawa. Pinayuhan nila kami na wag basta-basta maniniwala sa mga taong magaling magpaikot sa kanilang kapwa. Kung totoo man daw ang pagmamahal sa akin ni Renante, ay dapat hindi niya ako niloko sapagkat malaking kasalanan ang kasinungalingan kahit gaano pa kabusilak ang pagmamahal. May punto silang mag-asawa at medyo nagsisi din ako sa aking mga nagawang desisyon dahil nagpadala din ako sa aking damdamin kaya napalugmok ako sa kapahamakan. Matapos namin mag-almusal ay naghanda na kami sa pagligo at pagpapalit ng damit. Nang makatapos na kami sa pag-aasikaso ng aming mga kagamitan, ay sabay-sabay kaming lumabas ng bahay at nag-abang sa jeepney na paparating. Mabuti na lang at maaga pa noong mga oras na yon. Meron kaming nasakyang jeepney at maluwag pa sa loob. Mas mabilis pa ang biyahe kapag patungo sa pier. Halos mabilis ang oras na ginugol namin sa may jeepney.
bago kami nakarating sa pier. At bago kami sumakay sa barko, ay pinabaunan kami ni Patricia ni Lolo Nicanor ng mga lana. Nagpasalamat kami at yumakap ng mahigpit sa matandang mag-asawa bago nagpaalam sa kanila. Pagkapasok namin sa barko, ay bumalik na naman ang aming lumbay ni Patricia sa pagkamatay ng aming mga nobyo at kaibigan. Hindi namin malaman kung anong mangyayari pagkabalik namin sa aming lugar. Hindi pa natatapos noon ang araw ng aming leave pero nang makarating kami sa syudad ay nagpahinga kami at sinubukan naming magtungo sa bahay ng aming mga kaibigan upang ipaliwanag sa kanila ang mga nangyari. Ganoon na lang ang galit sa amin ng pamilya ni Brandon at Danilo. Hindi sila makapaniwala sa malagim na sinapit ng mga ito. Halos isumpa ng pamilya ni Brandon si Patricia at hindi na siya hinayaang makapasok na muli sa kanilang bahay. Hindi nagtagal ay bumalik kami sa trabaho at hindi na namin nakita pang muli si Cecilia. Nag-resign na pala ito at sinabi sa aming boss mula sa ibinigay nitong sulat na meron na siyang napag-applyan na ibang trabaho na mas malaki ang sahod. Pero sa isip namin ni Patricia ay natatakot lamang siya na makita namin sa trabaho at malaman ng lahat na isa siyang aswang at siya ang pumatay kay Danilo. Hindi naman kami natakot ni Patricia na ilahad sa mga katrabaho namin ang aming karanasan sa liblib na probinsya. Wala kaming pakialam kung maniniwala sila o hindi sa aming mga kwento. Ang mahalaga ay nalaman nila ang mga pinagdaanan naming paghihirap para lang mabuhay sa kabila ng nakakapangilabot naming inkwentro sa mga aswang. Nahati ang opinyon at reaksyon ng mga katrabaho namin pero mas marami ang naniniwala sa aming dalawa at isa na doon si Benedict. Simula nang malaman niya ang kabiguan ko sa aking nobyong aswang ay nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Naging maalala at nagkaroon siya ng malasakit sa akin. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan kami. Kaming tatlo ni na Patricia ay naging malapit na magkakaibigan. Naisipan din namin magpa-therapy upang makawala sa traumang naranasan namin sa liblib na probinsya ng mga aswang. Malaking bagay ang nagawa ni Benedict upang maibalik ko ang dating sigla at kumpiyansa ko sa aking sarili. Inakala ko noong una ay walang lalaking magmamahal sa akin katulad ng pagmamahal ni Renante, pero nagkamali pala ako. Hindi ko inaasahang magmamahal ako sa ikalawang pagkakataon sa lalaking hindi ko pinapangarap na magtotoo sa akin. Dumating ang isang araw na nahulog ang kalooban ko kay Benedict at higit sa pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa kanya. Nakasigurado na ako sa aking nararamdaman na siya ang lalaking totoong magmamahal sa akin na walang hinihinging kapalit. Sinubukan niya akong ligawan at sumapit ang panahon na pumasok kami sa seryosong relasyon. Kusa siyang nagplano na magtungo sa aming lugar at formal na magpakilala sa aking pamilya. Matapang siya at may paninindigan. Ipinaglaban at taas noo niya akong ipinagmamalaki kahit nilalait o kinukutya kami ng mga ibang tao dahil hindi kami bagay. Pinatunayan niyang mahal niya ako at totoo siya sa kanyang mga salita. Bagay na ikinalugod ng aking mga magulang. Hindi rin niya ako pinapabayaan sa mga panahong pinanghihinaan ako ng loob. Nakabawi ako at unti-unting bumangon. Parehas kami nag-resign sa opisina at humanap kami ng panibagong trabaho. Pero nagkikita-kita pa rin naman kami ni Patricia at nagkaroon ng oras sa isa't isa. Naghilom ang sugat sa puso ko at pinili ko na rin na lumugar sa tahimik nang magyaya sa akin si Benedict na magpakasala. Sa kasalukuyan ay meron na kaming sariling pamilya ni Benedict at gayon din si Patricia. Tahimik at masaya na kaming namumuhay sa syudad at hindi na kami basta-basta nagtitiwala sa mga bagong kakilala sapagkat ayaw na din naming maulit ang nakakatakot naming sinapit sa liblib na probinsya ng mga aswang. Dito na po natatapos ang kwento. Maraming salamat po sa oportunidad na ibinigay niyo sa akin upang maipabatid sa mga tagapakinig ang aming sariling karanasan at sana ay naging aral ito lalo na sa mga taong naghahanap ng tunay na pagmamahal.